post ni Professor Clarita Carlos na mapapaisip ka talaga eh. Sabi niya, with the many serious deficits in our politics, don't we need an iron fist, a benevolent dictator? Sa dami ng kapalpakan sa ating political system or sa gobyerno ngayon, di ba kailangan natin ng kamay na bakal? Yung diktador siya, kailang benevolent. Anong ibig siya na benevolent? Yung mabait, kind-hearted, doing good for others. Diktador nga, kailang ang iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. So, ano sa tingin nyo? Opinion ko ito, nakikita na ni Professor Carlos ang kapalpakan ng gobyerno ngayon. Believe ako sa kanya, nagsasalita na siya. Although, wala siyang pinapangalanan, kailang, yung sabi niya na, many deficits in our politics. Bagsak ang ating ekonomiya ngayon, bagsak ang peso, bagsak ang foreign investments, masyadong mataas ang bilihin. Ano pa? Grabe ang korupsyon. Kaya kung ako tatanungin nyo, I agree. Kamay na bakal ang kailangan natin ngayon. Masyadong mabait ang gobyerno natin ngayon. Example, peace in order. Wala na. Kahit anong sabihin ng DILG Secretary na mas ligtas ngayon, kahit anong sabihin ng PNP na bumaba ang crime rate, ang taong bayan, hindi naniniwala. Tinatawanan yung mga ganong post. Kasi, eskwelahan, sunod-sunod ang nangyaring shooting incident. Tacloban, Zamboanga. Kaya, tuloy, mamayang hapon, I had to attend a meeting doon sa eskwela ng aking apo tungkol sa seguridad ng mga bata. Ngayon lang nangyari yan. Yung mga naunang administrasyon, walang nangyari ganyan sa eskwelahan. Ngayon lang, itong administrasyong ito. Tapos, yan pa, ipagmamayabang na mas safety daw ang Pilipinas ngayon. So yan, sa peace in order, sa ating tourism. Nakakapikto sa to, sobrang mababa na ang foreign tourist arrival. Talo pa tayo ng Cambodia, talo tayo ng ating ASEAN neighbors. Supposed to be, malaki ang foreign tourist arrival kung maganda lang ang pamamahala ng gobyerno. Example, panahon ni Tatay Digong, noong 2019, excuse me, bago nag-pandemic, yun yung pinaka-highest na foreign tourist arrival. Total is, I think, 8.2 million. Bakit? Kamay na bakal eh. May disiplina. Takot yung mga adictos benedictos, mga kriminalis borioles. Takot sila dahil salita lang, nanginginig na sila eh. Ngayon, sobrang bait. Bloodless kuno. Intindihin nyo na yung mga adictos na yan. Kailangan lang nila para maka-overtime, para hindi antukin. Ano ba yan? So, agree ako. Kailangan natin ng benevolent dictator. So, sa mga kakandidatong presidente sa 2028, sino sa inyo ang ala dictator ang dating? Diktador, kailang may maawain na puso. Dictator, yung sinasapak niya ang mga maldito. Nagbabanta siya, galit na galit. Ganon. Kailang matulungin sa kapwa. Ang iniisip yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino.
to me, ang benevolent dictator na sinasabi ni Professor Carlos, wala nang iba kundi si BP Sara. Ano, Contiveros, kasi talagang I'm working very hard to be the single presidential candidate, opposition candidate on 2028, sabi ni Risa. O ano, may tapang ba si Ontiveros? Hindi nga siya makakuha ng napakababa ang kanyang mga survey ratings. Yung pinaka-latest, Pulse Asia, kawawa siya. 0.01%. Mas mataas pa ang rating ni Senator General Torre. So, sino ang magiging kandidato ng administrasyon? Ang nabanggit ni Attorney Guanzon, which I agree, Gibo Teodoro or Rimulya. John Vic Rimulya, agree ako niyan. Kailang si Gibo Teodoro, ilang beses nang natalo yan. Hindi siya winnable. Sa kakamping naman, yan, si Madam Leni. Kailan, wala rin, mabait si Madam Leni. Okay siya, wala siyang issue pagdating sa corruption. Kailang yung Iron Fist, hindi niya kaya. Si BP Sara lang, napatunayan niya na anong sinapak niya yun. Sa social media post, pabirong sinabi ni Guanzon, kumanta na si Risa sa palengke. Please lang, dagdagan nyo naman ang ratings niya sa survey. Matatanda ng kumalat sa social media ang video kung saan makikitang may hawak na mikropono si Ontiveros habang kumakanta sa harap ng mga tao sa isang palengke. So, sinerch ko, saan bang palengke kumanta si Senator Risa at anong kinanta niya. So, nandyan, viral nga sa social media, sa Iloilo. Kasi I think 2 days ago, naglunsad siya ng Risa na! Risa na, yung parang presidential bid niya. Umiikot na siya sa iba't ibang lugar Punta sa Iloilo. So, kinausap niya ang mga estudyante. Doon niya sinabi yung, I am working very, very hard. Ginagawa ko ang lahat para ako yung magiging single presidential candidate ng opposition sa 2028. So, siguro napunta siya sa palengke, ayun, kumanta siya. Ang kinanta niya is, You are the one that makes me happy. May hawak-hawak siyang cellphone Hindi niya may memorize yung lyrics siguro. Tapos, konting speaker lang na yung hindi naman yung karaoke box na standard. Ayun, sa market, may nanonood na mga tindera, tuwan-tuwa naman yung mga tindera, kinanta niya. So, lahat na lang ng gimmick, kinagawa na ni Senator Risa. Yung mga matandaanan ko lang na gimmick niya, yung naging judge siya sa isang beauty pageant, contestant, beauty contest. Ayun, nag-judge siya doon. Ano pa? Yung pumunta siya sa Pag-asa Island. Sinaluduhan niya ang mga tropa natin doon. Winigayway niya ang ating bandila. Ano pa? Yung nagpunta siya Cebu, Sinulog Festival. Yung Santo Niño na kapiyastahan sa Quiapo. Namigay siya ng mga regalo sa mga senior citizens sa Valentine's. Nagpunta siya sa Zambales, yung mga apektadong mangingisda sa Scarborough Shoal. Tapos nagtabas siya ng damo sa tabi ng daan. Ang dami niya talagang gimmick. Hoping na tataas ang rating niya, kailang talagang wala. Ang pinakamababang rating niya na nakita ko is yung Pulse Asia Survey. Bago ito, July lang Pero mo yan,
after all these years na mga gimmick niya, 0.01% ang rating niya. Kawawa. Ang pinakamataas niyang rating, I think, nakalimutan ko na, mayroong 2 point something. Sa mga match up, one-on-one match up nila ni BP Sara, 60 plus percent si BP Sara, 63 ata. Si Senator Risa is 21%. Kung silang dalawa lang maglalaban. Alayo. In kaso naman na tatlo silang maglaban, BP Sara, Rapi Tulfo, and Risa, ganun pa rin. 50 plus percent si BP Sara, si Risa Ontiveros nasa 10% lang mahigit. So, paano siya mananalo dyan? Talagang nakaset na ang kanyang mind na tatakbong presidente. Kaya kung mayroong team song ni saan ba yan? My team song ni Risa Ontiveros is Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to be the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to whom di ko naman marais apart, to love, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable stars. This is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far. Yun na po ang team song ni Senator Risa ngayon, Impossible Dream.